Embassy in Beijing assist the Philippine Coast Guard and DND in monitoring Chinese vessels in the West Philippine Sea. Have you heard China complain that this essential work of the Philippine Embassy interferes with Chinese internal affairs? Mr. President, whether they complain or not, they're already in our exclusive economic zone. I'm sorry, but I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon is not in defense of any other countries. We are defending Philippine interest. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin, ano ba talagang pinagtatanggol natin? Kung hindi po tayo nakatitiyak kung anong area ang pinagtatanggol natin, hindi po malinaw. Pati paggasta natin ang budget, kung alin ang dedepensahan natin, yun lang ang punto rito eh. At pinaliliwanag ko kanina pa sa magitan ng mga mapa, hindi po nagkakaroon ng positibong resulta sa ating bansa, yung pagbabangayan. Nakita na po natin the South China Sea is rich in mineral deposits, in oil and gas. Nauhuli na po tayo dahil patutsadahan ng patutsadahan. Bakit nagawa po ng ibang bansa? Bakit hindi po natin magawa? Dahil nga po sa walang katapusang patutsada. Tingnan po natin ang West Philippine Sea, Mr. President. Ang sabi po natin, wala pa po kasi sa mapa. Bakit po wala sa mapa, Mr. President? Kasi po hindi ginagawa ng ating mga ahensya ang dapat gawin. Ang sabi po kasi sa Administrative Order number 29, which was issued on September 5, 2012, more than a decade ago. Sabi po sa Section 3 ng Administrative Order 29, the National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, shall produce and publish charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea in accordance with this order. And finally, on November 8, 2024, the National Mapping and Resource Information NAMRIA committed to release a new Philippine map that includes the West Philippine Sea. But up to now, regrettably, Mr. President, this remains unfulfilled. Bakit hanggang ngayon ay wala pa ring mapa? What specific obstacles have prevented the production and publication of this map for over 10 years? Does NAMRIA dispute that Section 3 uses the word shall indicating mandatory and not a discretionary duty? Mr. President, kung wala po tayong mapa na maibibigay sa IHO at madideposit sa United Nations, hindi po kailanman uusad ang ating itinataguyod na sana mailagay sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Mr. Bakit President, hindi po natin, Mr. President, paano po natin may pagtatanggol ang teritoryo kung wala tayong malinaw na mapa, Mr. President? Mr. President, nabanggit na natin ito kahapon. Bumabalik tayo ulit doon sa usapin na ito. Pero babanggitin ko ulit, Mr. President. Paliwanag, Mr. President, na under Republic Act 9522, yung baseline law, Republic Act 12064, Philippine Maritime Zone Act, at yung AO 29, maliwanag na in-identify ang West Philippine Sea. Diyan nakasaad yung extent ng West Philippine Sea. It has been sufficiently and defined by these three government instruments and laws, Mr. President. So, hindi ko maintindihan bakit dahil walang meets and bounds, etc. ay ibig sabihin wala tayong maaring mahina ang ating claim. I beg to disagree, Mr. President. In fact, under our laws, meets and bounds refer to the baseline of 200 nautical miles. From baseline, 200 nautical miles ang ating exclusive economic zone. Merong 12 miles territorial sea, 24 miles contiguous zone, and so forth. Yun ang UNCLOS, Mr. President. Kaya hindi ko naintindihan bakit
bakit pinipilit itong pag-define ng metes and bounds ng West Philippine Sea kung na-define na. Besides, Mr. President, ayon sa UNCLOS, yung purpose ng pag-submit when UNCLOS obliges states to show the coordinates of maritime zones and submit and deposit the same, it is only for the purpose of publication and information. And it is made a condition, it is not made a condition sine qua non for entitlement. This is, Mr. President, UNCLOS Article 16, 75, and 84. So, hindi ibig sabihin dahil hindi natin nasasamite sa UNCLOS, gaya ng nabanggit ng ating butihing senador, na wala na tayong kapangyarihan o lakas o basehan para ipaglaban yung West Philippine Sea, Mr. President. It is only for purposes of publication and information. Mr. President, ang laki po talaga ng hindi natin pagkakaunawaan sa bahaging ito. I am not questioning What is this? the extent of the exclusive economic zone. This is 200 nautical miles from the baseline. That is also the extent of our continental shelf. Contiguous zone is 24 miles, nautical miles. Territorial sea is 12 miles from that basic line. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin, Mr. President. Sinabi lang kasi ng AO 29 and Presidential Decree 1596, dinefine niya lang yung West Philippine Sea. Ang kulang, sabi po ng steps na dapat gawin, sinabihan nga ng executive order ang NAMRIA eh. Gumawa ka na ng mapa, kasi po yung mapa, yan po yung magbibigay ng coordinates. Isasubmit po yan. Ito, basahin ko na po. Section 4 of Administrative Order 29, Series of 2012, requires relevant government agencies such as DFA, kasama na po yung DFA, not only to deposit with the United Nations Secretary General the country's official map reflecting the West Philippine Sea, but also notify international bodies such as the International Hydrographic Organization of the same. Ayun po, Section 20, Section 4. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ng coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi ang po mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa metes and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng metes and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang metes and bounds. Dahil yun ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang metes and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Binanggit po ninyo kahapon yung Administrative Order 29.
at saka yung Republic Act 12064, ang sabi po ninyo, doon makikita yung mga coordinates. Basahin po ninyo kung merong Hindi coordinates po doon. natin Wala po. sinabing doon po makikita ang coordinates. Ang sinabi po natin ay nakadefine doon ang ating ang West Philippine Sea. Dinefine nga po, Mr. President, na pinag-uusapan, paano maitatala nga po sa mapa? Ayaw po nating itala sa mapa, Mr. President. Yun lang po ang punto eh. Binabanggit kasi natin at sa batas natin, ni-require po ang NAMRIA at ni-require din ng DFA na mag-submit ng mapa hanggang ngayon. 12 years na po ang nakararaan. Ba't hindi po natin maitala? Point of Napaka-importante po na magkaroon. Just for the information of our of the good senator, 2024 meron na pong mapa ang NAMRIA. So hindi totoong wala pang Ang sinasabi ko po, Mr. President, hindi po sinasubmit sa mga kinauukulang dapat hindi po ang ipag-submit. sinabi po ninyo wala pang mapa. Iba po yung hindi sinasubmit. Kahit na may mapa po, kung hindi nyo sinasubmit, hindi rin po tayo Pero magtatagumpay sa correction ating lang po. paninindigan na maitala natin po sa pandaigdigan talaan ng mga dagat ang West Philippine. Hindi po ba importante sa inyo na maitala natin ang West Philippine Sea? Mr. Point of information, Mr. With the President. indulgence of Senator Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, you're recognized. Salamat po, Mr. President.